laging sumasaya. Keep kalma lang sa bawat gabi. Gising bukas ng bagong sarili. Likas ang ginhawa, tala ng nature. Ang keep calm, sikreto ng adventure. Sa keep calm, kahit bagyo'y dumaan, may pag-asa pa rin. Stress mawawala, laging panatag ang isip. Natural ang galak na hindi kumukupa sa aking buhay. Keep calm, ang tunay na ligaya't lunas. Shake it slim, araw-araw sip mo lang, walang hirap. Masarap at healthy vibe, ang timbang mo'y bababa ng kaigaan. Shake it slim para sa'yo, sarap na hahanap-hanap mo. Shake it baby, slim na tayo, healthy na ang baywang mo. Chocolate treat pero weight loss, lasa'y suabe, wala nang dross. Drink it fast or take it slow, ang katawan mo fit na, let it show. Shake it slim, shake it slim para sa'yo, sarap na hahanap-hanap mo. Shake it baby, slim na tayo, healthy na ang baywang mo. Umaga, tanghali, hanggang gabi, sip mo lang, walang worry. Light na light ang iyong feeling, fit and fab ang iyong ending. Shake it slim para sa'yo, sarap na hahanap-hanap mo. Shake it baby, slim na tayo, healthy na ang baywang mo. Umaga, tanghali, hanggang gabi, sip mo lang, walang worry. Light na light ang iyong feeling, fit and fab ang iyong ending. Shake it slim para sa'yo, sarap na hahanap-hanap mo. Shake it baby, slim na tayo, healthy na ang baywang mo. Araw po sa inyong lahat. So bago po tayo magsimula, gusto kong ipaalala po ito, no? Hindi po ito podcast para takutin ka, no? Hindi rin po ito para husgahan ang mga naging desisyon mo sa nakaraan, no? At hindi rin po ito simpleng health tips, no? Ito po ay isang mahabang usapan, no? So welcome po sa ating Heal Podcast, Health Education and Awareness for Life podcast po. So, sa araw po na ito, ang tatalakayin po natin, no, ito po ay
tungkol sa puso mo, no? Isang mahabang usapan tungkol sa puso mo, sa katawan mo, sa mga senyales po, no, na matagal na po nitong ibinubulong, no? At sa buhay po na paulit-ulit po nating tinitiis, no? Kung nakikinig ka po ngayon, gusto kong huminto ka sandali, no? Hindi po para mag-isip, no? Hindi para mag-analyze, no? Kundi para po makinig, no? Hindi lang po sa boses ko, kundi sa katawan mo, lalo na po sa puso mo. Marami sa atin ang alam po, no, ang sakit sa puso ay biglaan, no? Yung isang araw, okay ka, kinabukasan, naatake na, no? Pero ang totoo, walang bigla sa katawan, no? Wala pong bigla sa katawan. May mga bulong, may mga paalala, may mga senyales. At kadalasan, pinipili lang natin na huwag pakinggan. At madalas, no, ito po yung mga naririnig natin sa klinik, no. Dok, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman sa puso ko. Ito ang madalas kong marinig sa klinik. Akala ng marami, biglaan po ang sakit sa puso. Pero may tahimik na proseso, no? May tahimik na proseso muna bago ito tuluyang umatake. Ang cardiovascular disease po ay hindi lang isang araw na nangyari. Ito po ay hindi parang kidlat na biglaang tumama. Hindi po gano'n, no? Kadalasan, taon po, no? Taon ang binibilang po nito. Unti-unti yan, tahimik, walang sakit sa simula, no? Ang cardiovascular disease ay hindi lang sakit ng puso. Ito po ay sakit ng buong sistema. Sistema ng dugo, sistema ng ugat, sistema ng regulasyon. At higit sa lahat, sistema ng pagharap ng katawan sa stress. At kapag sistema po ang may problema, hindi agad ito nararamdaman. Kaya maraming tao ang nagugulat. Dok, no, bigla na lang pong inatake. Madalas po naririnig yan, di po ba? Pero ang totoo, hindi iyon biglaan. Ngayon lang siya nagsalita ng malakas. Ang puso po no ay hindi lang bomba. Isa po itong highly sensitive organ. Nakikinig po ito sa hormones, no? Tumutugon po ito sa emosyon. Umaangkop po ito sa paraan ng pamumuhay mo. Kapag ang buhay mo ay laging nagmamadali, no? Laging kulang sa tulog, laging may iniisip, laging may pinipigilan, ang puso mo ay nag-a-adjust para makasurvive. At ang tawag po natin sa adjustment na yan, kapag tumagal, ay sakit, no? Yan na yung mga diseases, illnesses, no? At marami po ang nagsasabi ng ganito, bawas mantika lang, safe na ang puso. Ganyan ang paniniwala ng marami. Hindi lang po pagkain ang dahilan ng sakit sa puso, no? May mas malalim na ugat po na madalas hindi natin napapansin. Hindi ko po isinasantabi ang pagkain, no? Mahalaga po ang pagkain, no? Mahalaga po 'yan. At syempre mahal ko po no ang ating propesyon. Pero ang sakit po sa puso ay hindi lang po nanggagaling sa plato, no? Dito madalas hindi nagkakaintindihan ng pasyente, no? At ang sistema. Ang sistema po ay naghahanap ng numero, no? Ang katawan naman po ay naghahanap ng pahinga. So, kapag sinabi po natin no na root cause, no? Ano ba yung mga root cause, no? O ano ba yung ugat? Hindi lang po ito genes, no? Madalas kasi genes ang sinasabi, 'di ba? Pero hindi lang po ito genes. Hindi lang po ito kinain mo kahapon, no? Ang pinakakaraniwang ugat po ng sakit sa puso ay chronic inflammation.
Hindi yung lagnat na nararamdaman, no? Kundi yung low-grade inflammation po na araw-araw, tahimik, walang sintomas, pero unti-unting sumisira po sa lining ng ugat. No? Kasunod po niyan ay yung insulin resistance. Maraming tao po ang sinasabing, hindi naman ako diabetic, no? Pero palaging pagod, palaging gutom, palaging antukin, no? Palaging iritable. Hindi po hinihintay ng puso ang diagnosis. No? Nararamdaman na po niya ang imbalance. So may dalawa na po tayong root cause, no? At ang pangatlo po dito, ito yung pinakaminamaliit, no? Yung stress. Madalas maririnig mo, stress lang yan, no? Pero hindi po kasi yung stress na minsan lang, no? Kundi yung stress na naging lifestyle na. So kapag ang katawan mo ay araw-araw na po, no, na naka-survival mode, ang cortisol po ay hindi na bumababa. Ang adrenaline ay hindi na po humuhupa. At ang puso ay hindi na po nagpapahinga. No? So may mga pasyente po na kumakain ng tama. No? Umiinom po ng gamot, nagpapa-check up, pero hindi gumagaling. Kapag tinanong mo kung kumusta sila, no, sasabihin po nila okay lang. 'Di ba? Marami po 'yan, no? Pero alam nila sa sarili nila na hindi okay. So habang nakikinig ka ngayon, gusto kong itanong sa'yo ito, no? Hindi para sagutin agad, kundi para maramdaman mo lang. Ano ang matagal mo nang tinitiis na akala mo normal lang? May mga pasyente po na laging nagsasabi, no, na, "Dok, may maintenance naman ako araw-araw." Marami ang umiinom po ng maintenance, pero nagugulat pa rin kapag may problema sa puso. Ang paliwanag po natin diyan, 'no, ang gamot po ay mahalaga. Linawin po natin 'yon, 'no? Ang gamot po ay mahalaga, pero may limitasyon po ang gamot. Dahil ang gamot po, 'no, ay ginawa para pang-control, hindi pang-reset, 'no? Kung ang ugat po ng problema ay stress na hindi natatapos, lifestyle na walang pahinga, 'no, emosyon na laging kinikimkim, ang gamot po ay nagiging panangga, 'no, nagiging panangga lang po siya. Pero hindi po nito binabago ang pinanggagalingan. Kaya may mga pasyente po na maayos yung mga laboratory results, 'di ba? Pero pagod na pagod, kinakabahan, hirap matulog, 'no? At hindi nila alam, nasa nervous system po ang problema. So hindi lang sa dugo. So example po natin, 'no, kapag mataas ang blood pressure, may gamot po para pababain ito. Pero bakit ba ito tumataas? Dahil ba sa ugat lang, 'no? O dahil ang katawan ay matagal na pong nakaalerto, nakatensyon, 'no, nakahanda sa laban, kahit wala naman pong kaaway. So kapag mataas po ang cholesterol naman, 'no, may mga gamot para pababain ang numero. Pero bakit ba nagiging inflammatory ang environment ng katawan, 'no? Bakit hindi na kayang i-process ng atay yung taba? So yung simpleng analogy po natin para diyan, ang gamot po ay parang pang-scoop ng tubig, 'no, sa binabahang bahay. Malaking tulong po 'yun, 'di ba? Kasi kung hindi mo 'yun gagawin, lulubog po ang bahay, 'di po ba? Pero kung hindi mo hahanapin kung saan pumapasok ang tubig, babaha at babaha pa rin po, 'no? So may mga taong very compliant po sa gamot, pero patuloy na napapagod ang puso, 'no? Hindi po dahil mali ang gamot, hindi gano'n, 'no? Kundi dahil po may mga bagay na hindi kayang abutin ng tableta, 'no? Madalas ang tanong po, 'no, ah, anong
pinakamabisang gamot para sa puso, Dok? Tama po ba, 'no? 'Yan ang pinaka 'no, laging madalas tinatanong. Anong pinakamabisang gamot para sa puso, Dok? Kung gamot lang po ang solusyon, dapat wala nang nagkakaproblema sa puso ngayon, 'no? Ang puso po ay nangangailangan ng tamang nutrisyon, 'no, maayos na tulog, regulated na stress, 'no, at kalmadong nervous system. Hindi po sapat ang isang tableta, 'no, kung ang katawan po ay laging naka-alert mode. Hindi po kayang ayusin ng gamot ang kulang sa tulog, 'no, yung galit na kinikimkim, lungkot na hindi nailuluha, stress na naging normal, at yung buhay na walang pahinga, 'no? Hindi po kaya ng gamot 'yun. Ang tanong po talaga diyan ay hindi lang yung anong iniinom mo kung ano yung magandang gamot. Ang tanong po 'no ay paano ka ba nabubuhay araw-araw? Yun po yung magandang tanong 'no. Tanungin mo yung sarili mo, hindi mo kailangang sagutin po ngayon 'no. Pakinggan mo lang. Kung mawawala ka 'no, or kung mawawala po lahat ng gamot bukas 'no. For example, walang supply ng mga gamot kahit isa. Ang paraan mo po ba 'no, ang paraan ba ng pamumuhay mo ay makakatulong o makakasira sa puso mo? So itong susunod po 'no na bahagi na pag-uusapan po natin ay isang numero 'no na madalas po nagbibigay ng maling kapanatagan 'no. Ito po ay isa sa madalas 'no, idepensa ng mga matitigas ang puso 'no. Ito yung, "Okey na ako Dok 'no, mataas HDL ko." Naririnig po ba 'yan 'no or ikaw mismo gano'n ka 'no na, "Okey na ako Dok, mataas HDL ko." Isang numero lang po ang tinitignan ng marami 'no, isang numero lang ang tinitignan ng marami. Pero mas malawak po ang usapan sa kalusugan ng puso 'no. Kapag isang numero lang po ang basehan, nakakaligtaan po ang kabuuan 'no. Ang puso po ay hindi nagrereklamo sa numero, hindi po 'yan magrereklamo sa numbers 'no, nagrereklamo po ito sa imbalance. May mga tao po na 'pag nakita ang resulta ng laboratory 'no, napapangiti, po ba? "Ay okey lang pala, mataas naman ang HDL ko." 'No? At doon po nagsisimula ang maling kapanatagan 'no. Good cholesterol naman ang HDL, 'di ba? Tama po 'no, pero nalilito po ang marami kapag sinasabing mataas ang HDL 'no, pero may heart risk pa rin. Tama, good cholesterol po ang HDL, totoo po 'yan 'no, totoo naman po 'yan. May mabuting papel po ang HDL. Pero ang tanong, gumagana ba ito ng maayos? 'No. Hindi po lahat ng HDL ay protective. May HDL po na mataas sa numero pero dysfunctional. Dahil po 'no, sa inflammation, sa oxidative stress, insulin resistance 'no, kasama po 'yan. So ibig sabihin, hindi po lahat ng mataas ay proteksyon 'no. So ano ba talaga yung HDL? Ang HDL po 'no, ay parang garbage collector. Parang garbage collector ng katawan natin. So, siya po 'no, ang naglilinis ng sobrang cholesterol sa dugo 'no, at sa ugat. At dinadala po ito pabalik sa ating atay para ma-process. So, ang tanong ay hindi lang po, marami ba ang garbage truck 'no? Mataas ba ang garbage truck 'no? Ang mas mahalagang tanong po ay, may laman ba siyang basura 'no? O paikot-ikot lang siya sa kalsada 'no? Relate po ba 'no? So,
Hindi po sapat na mataas ang HDL. Dapat po functional ang HDL, no? So, may mga sitwasyon po kasi na mataas ang HDL, pero hindi na siya anti-inflammatory. Kasi dapat anti-inflammatory po ang HDL, no? Kaya sinabing good cholesterol. So, sa halip po na maglinis, ang nangyayari po, nagiging silent bystander na lang siya, no? Nagiging tambay. So, minsan, nagiging pro-inflammatory na po siya, no? So, bakit yan nangyayari, no? Kapag ang katawan po ay matagal ng expose, no? Matagal ng expose sa chronic stress, mataas po na cortisol, no? Yung insulin resistance, yung oxidative stress, yung systemic inflammation. Kapag po exposed sa mga yan, ang HDL po ay nabubugbog din. So, hindi na po siya immune, no, sa chaos ng loob. Kaya nagiging dysfunctional po, no? So, ang regular lipid panel po, no, ay quantity based. Yun po yung regular na lipid panel, no? Quantity based po siya. Sinasabi lang niya kung ilan, no? Kung mataas ba, kung mababa ba, no? Hindi kung gumagana pa ba, no? So parang empleyado po sa opisina, pumapasok nga lahat ng empleyado, pero nagtatrabaho ba, no? Functional ba, no? So kung mataas po ang HDL mo, hindi kita tinatakot, no? Inaanyayahan lang po kita na huwag maging kampante, no? So, Dok, normal naman lahat ng test ko, no? May mga normal po ang labs, no? Pero bigla pa rin pong nagkaka-heart problem. Tama? Ang lab po, no, ang mga laboratory tests, yung mga lab results po ninyo, no, sa simpleng paliwanag, yan po ay snapshot, no? Para siyang in-snapshot. Hindi po yung buong pelikula. So parang ito lang yung kinuha, ganun lang. Pero hindi yung kabuuan, no? So hindi po nito, no, laging nakikita yung stress load. Wala doon, no? Hindi nakikita yung nervous system imbalance, yung early inflammations, no? Kaya may normal po, no? Pero hindi optimal. Nangyayari po 'yan, no? So, yung mga dahilan po, no, bakit may mga heart risk pa rin, kahit po mataas, no, yung HDL, yun po yung nabanggit natin, no. I hope nakapag-notes po kayo, no. Pero uulitin ko po siya, sige, no. Una po doon ay yung chronic stress at yung cortisol. So, kapag palaging mataas po ang cortisol, ang katawan po ay palaging nasa survival mode, no. So, sa survival mode, hindi po priority ang repair, no? Kaya kahit mataas po ang HDL, hindi siya makapaglinis ng maayos. Okay? Number 2 po yung insulin resistance. Kahit po walang diabetes. Marami po ang tao, no, ang nagsasabi, hindi naman ako diabetic. Pero ang insulin resistance po ay pwedeng tahimik. At kapag tahimik po yan, no, pero tuloy-tuloy, diyan po, no, nasisira yung blood vessels. Sinisira po niya yung blood vessels. At yung pangatlo, yung systemic inflammation. Ang HDL po ay anti-inflammatory by design. No, linawin po natin yan. Pero kapag sobra ang inflammation, parang ano na din po siya, parang firefighter, no, na binigyan mo ng basang hose. So, andun siya, pero hindi niya magawa yung trabaho niya. And pang-apat po, no, na root cause, yung oxidative stress. Kapag kulang sa antioxidants po, kulang sa micronutrients, kulang sa pahinga, ang cholesterol po ay na-oxidize, no? At kahit may HDL po, mas mabilis pa rin po siya na nasisira yung ugat. Okay? Panglima po dyan ay yung kulang sa tulog.
Sa kulang sa tulog po, syempre tumataas po ang blood pressure, no? Nag-iiba po yung heart racing, no? Bumababa po yung repair capacity, no? And yung pang-anim po diyan, yung emotional po, no, na imbalance. Emotional and autonomic imbalance. So may mga pusong pagod, no? Hindi po dahil sa taba, no? Kundi dahil po sa bigat ng dinadala. At kapag nervous system po, no, kapag ang nervous system po ay hindi regulated, ang cardiovascular system po ay sumusunod, no? Kaya hindi po dapat kampante na okay naman, mataas naman ang HDL ko, no? Okay naman, normal naman lahat ng lab test ko. Dahil ang puso po ay hindi yan numero, no? Hindi po siya Excel sheet, no? Hindi siya isolated system. Ang puso po, no, ay konektado po yan sa utak po natin. Konektado sa emosyon, sa hormones, sa lifestyle, no? Sa relasyon, at sa paniniwala po. No? Magkakonekta po yan. So, hindi po tinatanong ng puso kung gaano kataas ang HDL mo. Ang tanong po niya ay, paano ka ba nabubuhay araw-araw? No? Yun po lagi ang tinatanong ng puso natin. Paano ka nabubuhay araw-araw? So, ulitin po natin ng malinaw, no? Hindi ibig sabihin na mataas po ang HDL, protektado ka na agad, no? Ang mas mahalaga po doon, no, titignan kung functional ba yung HDL, no? Mababa ba yung inflammation, no? Regulated ba yung nervous system? May pahinga ba yung katawan mo? May pahinga ba yung isip mo, no? May espasyo ba sa emosyon mo, no? So yung iba pa po diyan, no, yung mga tanong naman ay, "Dok, alin ba talaga yung importante sa puso?" Tama po ba, no? "Dok, alin ba talaga yung importante sa puso?" May mas mahalagang tinitignan po, no, kaysa sa cholesterol pagdating po sa tunay na kalusugan ng puso, no? So kung nakarating ka po sa bahaging ito, ibig sabihin nakikinig ka. Pinapakinggan mo yung puso mo, no? At pinapakinggan mo rin yung sarili mo. Kailangan po 'yan, 'no? Kailangan pakinggan yung puso mo, kailangan pakinggan yung sarili mo, 'no? Huwag mong pakinggan yung mga nasa tabi-tabi mo, 'no? Kung dala niyan ay stress, okey? Ang puso po ay hindi iniintindi ang numero lang sa lab, 'no? Iniintindi po niya yung pattern, okey? Yung pattern ng buhay mo. Ano ba yung mga pattern na 'yan? Yung pattern ng buhay mo kung gaano ka kadalas ma-stress, 'no, or gaano ka kadalas stress, 'di ba? Gaano ka katagal puyat, paano ka mag-react sa emosyon mo, kumusta yung blood sugar mo sa araw-araw. Kailangan tinatanong niyo po yung sarili niyo diyan, 'no? Ito po yung mga tanong, 'no, na kailangang sagutin para makita po yung totoong picture ng cardiovascular health mo, 'no? Una po diyan, siyempre yung nervous system, 'no? Ang nervous system po, yan yung driver ng puso, 'no? So kapag laging naka-fight or flight mode, 'no, tumitibok po yan ng mabilis, 'no? Yung puso mo tumitibok ng mabilis. Tumitigas yung ugat, tumataas po yung blood pressure. Kaya ang goal po ay dapat balanse, 'no? Hindi yung zero stress, 'no, dapat balanse. Kasi wala namang zero stress ngayon, lahat stress na, 'di po ba? So kailangan mabalanse po yung nervous system po, 'no? Kasi kapag na-balance po 'yan, ibig sabihin magkakaroon ka ng heart resilience, 'no? Kaya ulit tumibok ng puso mo, 'no? So yung pangalawa naman po ay yung inflammation, 'no, and yung oxidative stress. Ang chronic inflammations po at yung oxidative stress,
silent killers po yan, no? Pwede kang normal yung love, pero high risk po kung ito po ay tuloy-tuloy, no? Kung tuloy-tuloy yung mga oxidative stress. Kaya ang kailangan i-focus po ay yung mga anti-inflammatory lifestyle, no? Yung mga anti-inflammatory nutrient support at syempre yung stress management, no? At yung pangatlo po, yung tinatawag natin na HRV, yung heart rate variability. Yung HRV po, katumbas po yan ng mirror ng puso mo, no? Para siyang salamin ng puso mo at ng nervous system. So, pag mas mataas yung HRV, mas flexible po, no? Mas resilient. So, pag mas mababa naman po, no? Mas stress, no? Mas overload ng stress at higher risk, no? Sa cardiovascular disease. So, hindi mo naman po kailangan ng device, no? Para maramdaman po ito, no? Mararamdaman po ito mismo ng energy mo, no? Mararamdaman po mismo ng tibok ng puso mo, no? Sa recovery mo. Okay? So, ang mas mahalagang tanungin po, no? Uulitin ko, no? Kumusta ang tulog mo? Kumusta ang stress mo, no? Kumusta ang emosyon mo? Kumusta ang hinga mo, no? Kumusta yung sarili mo? Okay? Dahil ang puso po ay sumusunod sa state ng ating nervous system. Okay? So, baka po may magsabi, no, Dok, natatakot na po ako. Hindi ibig sabihin po na may risk ka ay huli na po ang lahat para sa puso mo. Hindi po gano'n, no? Ang katawan po ay may kakayahang mag-heal. Okay? Ang katawan po ay may kakayahang mag-heal kapag binigyan mo po ng tamang kondisyon, no? So, hindi ka po huli, no? Hindi ka sira, no? And hindi ka patalo, no? Huwag kang magpapatalo, ika nga. So, ang puso po ay napapagod, no? Pero marunong po itong bumawi. Okay? Tandaan, hindi ka po nag-iisa. Kahit maraming challenges sa buhay, kahit may historical risk pa sa pamilya, no? May paraan po para bumalik sa balanse. Pero hindi instant, no? At personalized po 'yan, no? Hindi siya copy-paste, no? Hindi ang tawag doon, copycat, hindi po gano'n, no? Personalized po 'yan kasi magkakaiba, no? Magkakaiba ng pinagdadaanan po. Okay? So, tandaan po, no? Una, ang katawan po ay adaptable. Okay? Ang puso po, no, ay marunong mag-heal. Kailangan matandaan niyo po 'yan, no, para lumalakas pa kayo. Okay? Ang nervous system po ay puwedeng i-regulate 'yan, no? Puwede po 'yan. Kahit na ikaw na yung pinakamagagalitin, no? Puwede po 'yan i-regulate kung gugustuhin mo, no? Kasi kung hindi mo naman gugustuhin, eh, hindi na po talaga, no? Kahit ipilit ko pa. So, ano pa yung puwedeng tandaan? Ang lifestyle po ay powerful intervention, okay? At siyempre po 'no, yung emosyon at saka yung faith, bahagi po 'yan ng healing, 'no, magkasama po 'yan, ah. And marami kasi mga pasyente na lagi ang sinasabi 'no, "Next time na lang doc, busy pa ako ayan 'no, "Next time na lang doc, busy pa ako ngayon." 'No? Ang pag-aalaga po sa puso ay mas epektibo 'no, bago pa po ito magpakita ng sintomas. Lagi niyo pong tatandaan 'yan. Ang pag-aalaga sa puso ay mas epektibo po bago pa ito magpakita ng sintomas. Huwag pong hintayin na magkaroon pa ng sintomas, 'di ba? Dapat, panatilihin po natin 'no. Ang puso po kasi ay mas madaling alagaan bago pa po ito sumigaw. Kasi kapag sumigaw na 'yan, mahirap na 'yan alagaan, 'di ba? So, huwag po nating hintayin yung takot 'no. Huwag nating hintayin ang takot bago makinig 'no. Yung tipong hayaan mo na lang, wala naman akong nararamdaman 'no. Huwag pong gano'n 'no.
May mga doktor po, no, sa mga lugar po ninyo, malalapit na klinika o ospital, no, pwede po kayong magpa-check, no? Pwede kayong at least annual check-up, no? So, kung may isang bagay po, no, na gagawin, kung meron kang isang bagay na gagawin, no, pagkatapos niyo pong makinig, no, sa episode po natin na ito, ang una na maipapaya ko po talaga ay makinig po sa sarili mo, 'no. Paulit-ulit po 'yan, sasabihin ko po, 'no. Ipapaalala ko po sa inyo na makinig ka po sa sarili mo, 'no. Pakinggan mo yung puso mo, pakinggan mo yung katawan mo, 'no. At tanungin mo po, "Ano ang kailangan ko?" 'No. "Ano yung kailangan ko ngayon para makabalik sa balanse?" 'No. Kailangan niyo po 'yan matanong sa sarili po ninyo, 'no. So, siyempre po 'no, yung konting tips po natin 'no, para at least makatulong lang din po 'no. Una po ay maglaan po ng oras 'no, para sa deep breathing po ninyo. Kailangan ng deep breathing 'no, o yung short mindfulness po. Araw-araw po 'yan kailangan 'no. Kahit po 5 minutes lang, 10 minutes lang, 'wag niyong pagkaitan yung sarili po ninyo 'no. Maglaan po ng oras para doon 'no. And pangalawa, kailangan masigurado po ninyo na may quality sleep ka 'no. Huwag po hayaan na lagi po kayong napupuyat 'no. Lalo na kung wala namang importanteng inaasikaso 'no. Kasi ako dumating din po ako sa laging puyat 'no. And even this time kasi may anak din po ako 'no, may toddler pa ako 'no, tapos nagwo-work pa ako, nag-aaral pa ako. So, napupuyat din po 'no, pero I make sure na quality yung sleep ko 'no. And yun po, nagde-deep breathing tayo. And siyempre kailangan kumain po ng anti-inflammatory at nutrient-rich foods 'no. Kailangan po 'yan para sa puso po natin, okey? And i-monitor po yung stress patterns. Malalaman niyo naman 'yan, eh 'no, alam niyo naman po 'yan sa sarili po ninyo 'no. I-monitor mo yung stress patterns mo, yung emosyon mo, and yung energy level po ninyo 'no. Mararamdaman mo 'yan parang, kumusta ba yung energy mo today 'no. Kailangan namo-monitor niyo din po 'no. And siyempre sabi ko nga po ay magpakonsulta po kayo 'no, sa mga trusted doctors po ninyo 'no, sa mga holistic or integrative practitioners po 'no, or integrative doctors, sa mga cardiovascular, sa mga cardiologist po natin 'no, or cardiovascular specialist. Puwede po kayo 'no, magpakonsulta sa kanila. Kung saan kayo malapit, puwede po 'yan 'no. And siyempre, kung maaari din po ay manawagan din po ako na i-share ang episode po na ito 'no, sa mga mahal niyo po sa buhay 'no, para po makinig din po sila 'no. And tandaan, ang puso po 'no, ay hindi lang po 'yan numero, okey? Ang puso po ay kuwento ng buhay mo. Kuwento ng buhay mo 'no, tandaan niyo po 'yan. Ang puso mo ay kuwento ng buhay mo 'no, ng nervous system mo at ng choices mo bawat araw 'no. Kuwento po 'yan ng buhay mo, ng nervous system mo at ng choices mo bawat araw 'no, sa araw-araw 'no. At kapag pinakinggan mo siya ng mabuti 'no, magsisimula po yung tunay na kagalingan 'no, yung tunay na healing. Hindi lang po sa katawan 'no, kundi po sa buong pagkatao mo 'no. Mangyayari po 'yan 'no. So, maraming salamat po sa pakikinig sa buong episode po na ito. Baka po may gusto pang magtanong, aside doon sa mga tanong pa kanina. So, if ever po na wala na, may tanong tungkol sa pag-aalaga ng puso mo. Okey. Sige, yung alright, kung may tanong po 'no, pero ayun po 'no, tapos na po tayo sa buong episodes na ito. So, aanyayahin ko po kayo sa next episodes po natin. Every Monday si Doc Ed po ang nariyan at every Wednesday po ako po 'no. So, maraming salamat po sa pakikinig ulit po 'no, sa ating, episode sa araw po na ito. And nawa 'no, nawa po ngayon ay may bago kang pananaw 'no, sa puso mo. At hindi lang pananaw sa puso mo kundi sa buong pagkatao po 'no, buong kalusugan 'no. Hindi lang po ito tungkol sa numero
no? Laging tatandaan, hindi lang po ito tungkol sa numero, kundi sa kung paano mo pinapangalagaan yung sarili mo sa araw-araw, no? Hanggang sa susunod na episode po, alagaan mo ang puso mo at alagaan mo rin po ang sarili mo, no? So, ay meron po dito. Doc, paano natin malalaman kung ang ating puso ay may problema kahit na wala tayong nararamdamang simptomas? Baka mamaya huli na. Okay? So kung nakinig po kayo no sa ating episode mula kanina no, nabanggit ko po kung ano ba no yung kailangan no or ano yung pwede mong maramdaman no bago pa mangyari no, bago pa mahuli yung lahat. Pero sige po no, pwede po na Doc may mga questions. Okay po. Sige. So, pwede po no yung simptomas kasi marami. Marami po yung simptomas no. And madalas ang pinaka gusto ko po na ipailala sa inyo ay wag lang tumingin agad sa simptomas, no. Unang-una po talaga tinitignan yung energy, no, yung lakas mo. Kumusta ka ba? Kasi kapag nararamdaman mo na unti-unti kang humihina, no, hindi na yung katulad ng dati, kailangan po nagpapa-check up na po kayo, no. Kailangan nakikita na po yan ng mga cardiologist po ninyo or nakakapagpa-check up na po kayo sa mga holistic practitioner, pwede naman din po, no. So, bakit tinitignan yung energy? Kasi nga po, no, sa energy, baka sakaling humihina na yung puso mo, no? Baka sakaling humihina yung nervous system mo. Ang dami pong kailangan tignan, no? At yung iba pa po dyan kasi, no, for example, wala kang iniinda pero laging masakit yung batok mo, no? Laging nangangalay yung kamay mo, no? Eh kailangan niyo na rin po talagang magpa-check, no? Kasi baka pala may mga nutrient deficiency na po, no? Kulang na ng magnesium, kulang na ng mga coenzyme Q10. So kailangan po kasi ng nutrients ng ating katawan, ng ating puso, no? So yung mga signs po, napakarami, no? Hindi lang yung sa energy, hindi lang yung pangangawit, no? Hindi lang yung pagmamanhid, no? Hindi lang yung pananakit ng batok, no? Even po, no, kasi may mga silent nga po, no, na symptoms. Wala kang nararamdaman pero yun na pala, no. Kasi yung iba po, no, nakakaramdam ng parang may nakadagan, no, pwede din po kasi yun, no. And may mga nangyayari din po kasi, no, marami kasing sakit sa puso, no. Iisahin po natin. Baka po kasi may nagbabara or nagpapakipot ng ugat, no. Marami po kasing sakit ng puso, kaya iba-iba din po yung simptomas. Kung kailangan malaman kung ano po muna, no, yung mga sakit sa puso. Una po diyan yung ating CAD, no, yung coronary artery disease. Sakit po 'yan no ng puso, no. Yan po yung pinakakaraniwan. Kapag sinabing nating CAD or coronary artery disease, yan po yung pagbabara no o pagkipot po ng ugat, no, na nagsusupply po ng dugo sa puso. So yung mga CAD po kasama diyan yung stable angina, no. Yung stable angina, pananakit po yun ng dibdib, no, kapag napapagod. So kunwari naglinis ka lang, naglinis ka ng bahay tapos naninikip na yung dibdib mo, no, dapat po na at least nakakapagpa-check up na din po kayo, no, kasi sign na din po yun, no. Yung unstable angina, mas delikado po yan, no, kasi maaari po yang mauwi, no, sa heart attack, okay? Yung MI, yung myocardial infarction, yan po yung heart attack. So, yun po yung tuluyang pagbabara ng ugat, no, sa puso po. Okay? Meron din po tayo kasing tinatawag na cerebrovascular diseases. So, yun po naman yung sakit no, sa ugat ng utak. So, bakit ko binabanggit yung mga sakit na to? Kasi nga po, no, para at least masasabi din po natin yung mga signs, no, yung mga sintomas. Like for example po, ischemic stroke, no? Ibig sabihin nagbara po yung ugat no sa utak. Ang dami pong nangyayaring ganyan, biglaan lang din po, no? Nangalay lang yung kamay, no? Sumakit lang yung batok, tapos biglang ganun na, no? Or meron tayong tinatawag na hemorrhagic stroke po, biglang pumutok po yung ugat no sa utak, no? And meron naman din po yung TIA, no, yung TIA, transient ischemic attack, no, yung mini stroke, no. So may ganun po. So bahagi pa rin po 'yan ng cardiovascular, no, dahil po yung ugat yung problema, no. So kahit sa utak siya, eh bahagi pa rin po ng cardiovascular, no.
And meron pa po yung pagkipot nga po ng ugat sa paa, no, o kaya sa kamay, kaya po nagmamanhid. Yun yung sintomas, no? Or yung pananakit ng binti po, no? Kunwari naglalakad ka, tapos biglang sumakit, no, yung binti mo, no? Sintomas na po yun, no? So madalas ang problem po doon is mga peripheral artery disease po, no? So connected pa rin po sa cardiovascular disease, no? And ano pa ba, yung mabagal po maghilom yung sugat sa paa, no? PAD pa rin po 'yan. Pero connected pa rin po sa puso, no? Kasi kumikipot po yung ugat, no? Ano pa, yung heart failure, no? Hindi po no, kumbaga ba, ang heart failure po kasi hindi nakakabomba ng maayos yung puso. So, hindi ibig sabihin na tumigil po yung puso, hindi po gano'n, no? Kundi mahina po yung pumping capacity, no? So, may mga uri din po yung heart failure, okay? And yung arrhythmia, so usually sa arrhythmia, irregular po yung tibok ng puso. So, sintomas din po yun, no, na may sakit ka sa puso kapag irregular yung tibok ng puso mo, no? Puwede pong, meron tinatawag na mabilis yung tibok ng puso, no, mabilis masyado, yun yung tachycardia. Kapag naman po mabagal masyado, yun yung bradycardia, no. So, may gano'n po. And, pagdating po, no, sa problema sa heart valve, yun, no, sakit po yan sa puso. So, usually, yung mga symptoms po diyan 'no, yung tawag dito, yung madalas po 'no or mabigat yung kabog 'no, may mga gano'ng pangyayari din po kasi, so puwede po 'yun, 'no. Ano pa ba, yung siyempre yung mga congenital heart disease 'no, sakit po 'yan. So, kailangan po 'no makita kung ano yung sign mo, nananakit ba yung kaliwang kamay mo 'no, yung paa mo, nananakit ba yung leeg mo 'no, yung batok mo 'no. So, sintomas po 'yun, kailangan po. Doc, kung hindi pagkain lang ang ugat ng sakit sa puso, ano pa ang nakatagong dahilan na hindi natin napapansin? Ayun po 'no, nabanggit ko din po kanina 'no. Aside sa mga kung hindi lang pagkain 'no, kasi hindi lang nakukuha sa plato lang 'no. Yun po yung mga chronic inflammation 'no, yung mga oxidative stress 'no, yung mga nutrient deficiency, nangyayari po 'yan 'no. Yung emotion imbalance 'no, yun po yung mga nabanggit natin kanina, okey? So, hindi lang sa pagkain 'no, importante yung emosyon din po 'no, yung nervous system. Ano po ang unang dapat kong gawin para makaiwas sa sakit sa puso sabi siguro na. Yung tip po kanina po 'no, una po kailangan may deep breathing kayo araw-araw 'no. Kailangan may short meditation po 'no. Kailangan mapakalmante po natin yung nervous system natin. Kasi nga po 'no, magkakonektado lagi 'no, yung utak at saka yung puso 'no, connected po 'yan. Okay? So, for example, kung galit ka ngayon 'no, may kinikimkim kang galit, kailangan ma-release 'yun 'no, kailangan matanggal mo 'yun 'no, para gumaling ka. Kasi kahit po nag-iinom ka, like for example, yung maintenance mo araw-araw 'no, andiyan 'no, pero yung galit sa puso mo 'no, yung hinanakit na tinatago mo, hindi pa rin 'no, nandun pa rin, tinatago-tago mo siya. So, hindi ka pa rin po gagaling 'no, magsasayang lang po kayo ng pera 'no, pambili ng gamot. So, yung healing kasi hindi lang yung katawan, no, hindi lang yung organs 'no, hindi lang yung sistema 'no, kasama po talaga yung kabuuan 'no, yung spiritual, yung emosyon 'no, yung mentalidad, magkakasama po. Doc may manifestation din po ba sa skin ang sakit sa puso? Alright. Usually po 'no, hindi po siya direct na connected 'no, pero indirect connection puwede po, posible po 'no, puwedeng magkagano'n 'no. Lahat naman po kasi ng sakit 'no, may mga direct connection 'no, may mga indirect connection po, puwedeng gano'n. Kasi puwede bang itigil ang gamot kapag okey na ang pakiramdam? Ayan. Ako po 'no,
14 years no na experience sa nutrition and decade na po no 10 years na sa natural medicine. Hindi po ako basta-basta nagpapatanggal no or nagpapatigil ng mga gamot no. Again, lilinawin ko po no, pinaliwanag ko kanina na mahalaga po yung gamot no. Pero yun nga po no, kailangan kasi para kung gusto mong gumaling ng kabuuan, kailangan yung mga ugat matanggal din po no. So kapag okay na yung pakiramdam mo no, kailangan ma-monitor lahat no. Titignan muna lahat bago ititigil. Pero bago itigil yan, dapat po paunti-unti no, hindi yung biglaan. Okay? Hindi po biglaan na ito yung nakita mo ngayon tas bigla pinalit mo 'to, no? Hindi po gano'n. Dapat dahan-dahan po 'no, dahan-dahan yung pagtanggal, yung pagtigil 'no, and kailangan po talaga is may direction po ng inyong doktor 'no. So, kung ikaw pakiramdam mo okey ka na 'no, make it sure po na talagang nakita lahat na okey po kayo 'no. Yung kumbaga ba hindi yung alam mong pakiramdam mo okey ka na ta's after a year hindi ka na nagpa-check-up, after 2 years hindi na rin, tapos after 5 years dun ka pa nagpa-check-up 'no. So kailangan po at least once a year 'no, bisitahin niyo po yung mga doktor po ninyo. Habang buhay na ba ang maintenance 'pag may sakit sa puso? Ayan. So tulad po ng paliwanag ko din kanina 'no, kung nakikinig po kayo sa episodes po natin 'no, puwede po kasi kayong gumaling 'no, puwede naman po. Basta aayusin po lahat 'no. Kasi hindi puwedeng, oo sige eto yung iinumin mo tapos wala ka naman gagawin, hihilata ka lang din diyan or what 'no. So siyempre habang buhay mo ng kailangan yung maintenance mo kasi hindi nako-correct 'no, hindi nako-correct yung root cause. Pero kung mako-correct yung root cause 'no, yung mga pinagmumulan 'no, kung nakita mo kung saan nanggagaling 'no, yung sakit mo sa puso, puwede po na mawala po 'no or matanggal yung mga maintenance or mabawasan 'no. And siyempre yung pinaka-pinagpe-pray po talaga natin diyan yung wala ng maintenance, 'di po ba? So nasa iyo kung panghabang buhay ba 'yan o hindi. Decision po ninyo 'yon kasi kayo yung makakaramdam 'no ng kalusugan po ninyo, okey? Paano mapababa ang kolesterol ng natural? Alright, siyempre po kasama po diyan yung mga nabanggit ko kanina 'no, sa episodes natin, yung mga anti-inflammatory na diet po 'no, anti-inflammatory nutrition support, yung mga anti-inflammatory na lifestyle 'no, yung stress management kasama din po 'no, para mapababa yung cholesterol 'no. So yung pagkain, yung lifestyle kasama kasama po diyan 'no, para bumaba yung cholesterol, okey? Meron pa po ba? May mga katanungan pa po ba? Alright, ano ang pagkakaiba ng heartburn at heart attack? Alright. Siyempre po 'no, when it comes to heartburn kasi ang problema is more on digestive system, more on sa gastrointestinal, tract, puwedeng gano'n po 'no. Kapag heart attack po siyempre sa puso na siya 'no, 'yun yung sinabi natin kanina na myocardial infarction, so na heart attack na 'no, bigla pong, tawag dito, biglang nangyari po ay pumutok 'no or naging makipot yung ugat po 'no ng puso. So, puwede po na magkaroon ng MI 'no. So, usually doon sa MI po 'no, nagbara po yung ugat 'no ng ugat ng puso. Kaya po yun yung heart attack. Sa heartburn, more on digestive po 'no. Tumataas yung acid kaya nakaka-feel ng palpitation, mga gano'n. Pero kailangan, yun bilang kanina 'no, kung holistic natin siyang titignan, kasama po talaga 'no, yung mga kinakain 'no. Like yung mga pagkain na kinakain mo or yung kung may inflammation ba. Like yan, for example, kung may heartburn ka na, baka sakaling may inflammation na po 'no, sa bituka po ninyo 'no, or sa digestion po ninyo, possible may mga inflame na dun 'no, kaya hina-heartburn po kayo 'no. And kailangan ma-correct po yun, kailangan makita siya. Meron pa po ba?
Alright, sige po. Doc Je, bakit kahit may maintenance na gamot, may tao pa rin biglang nagkakasakit sa puso? Ano ba talaga yung kulang? Ayun po 'no. So, nabanggit ko din po kanina 'no sa ating episodes 'no, na hindi lang po din kasi 'no, kumbaga ba hindi lang masasagot ng isang tableta 'no, hindi lang masasagot ng isang gamot 'no. Kaya po bakit 'no, biglaang nagkakasakit pa rin po sa puso, hindi kasi siya biglaan 'no. Kumbaga ba matagal na po siya 'no, matagal na na nandiyan 'no, tahimik lang, hindi hindi na kumbaga ba nag-atake lang siya ngayon dahil ngayon na siya parang napuno 'no, ngayon na siya, lumakas, nagkaroon ng lakas ng loob para bumuga 'no. Pero matagal na po 'yan, hindi po 'yan biglaan 'no. So, kaya po may mga nagkakasakit pa rin sa puso 'no, dahil nga po doon sa mga chronic inflammations 'no, sa mga oxidative stress, sa mga imbalance yung emotions po nila 'no, or autonomic nervous system imbalance po 'no, or may mga nutrient deficiencies, puwede po 'yan 'no. So, yun po yung mga kulang 'no, yun yung kailangan ayusin. Kailangan ayusin yung nutrisyon, yung tulog 'no, yung lifestyle, para po bumaba yung inflammation, yung chronic inflammation 'no. Alright, meron pa po ba? Ayan, check ako dito sa ano, Facebook. Ay, sige po. So, yung pinaka-summary po natin 'no, ng activities po natin when it comes po dito sa ating podcast for today 'no, yung cardiovascular disease po 'no, una, maaari po yung pagbabara, okey? Puwede yang pagbabara, puwedeng pagputok 'no, puwedeng pagkahina, puwedeng pagkakaproblema po 'no ng rhythm ng puso 'no, yung ritmo 'no, puwedeng pagkakaproblema po nung valve mismo ng heart 'no, or puwedeng, problema po 'no sa muscles 'no, muscles ng puso, kasi may muscle din po yung puso natin 'no, o di kaya naman po infection 'no. Um, Iba-iba po 'no, iba-iba yung itsura 'no, iba-iba din po yung tawag dito, yung yung, eksplanasyon ng bawat isa 'no, pero iisa po yung sistema na apektado, okey? Yun po yung puso 'no, yun yung daluyan ng dugo 'no. So, yun po yung cardiovascular disease 'no. So, yung mga for example, yung mga heartburn, mga ganyan 'no, when it comes to or yung sa skin 'no, in hindi po siya direct na konektado 'no, pero posible 'no, in indirect connection 'no, kahit anong sakit po 'no. So, gano'n po siya. For example natin is yung mga 'yun, yung mga may heartburn or yung mga may gastritis. 'Pag may mga gastritis po kasi 'no, namamaga po yung lining ng tiyan 'no, may kasamang, pagnipis po 'no o kaya sugat 'no. So, yun po ay maaaring magdulot 'no ng pain 'no, ng abdominal pain or yung upper abdominal pain. Tapos magkakaroon ng burning sensations. Tapos yun, yung iba na nagkakaroon na ng nausea 'no, yung iba nagsusuka, puwedeng gano'n. Or yung iba pong pasyente, yun nagkakaroon ng chest discomfort. Kaya akala po nila, eh, may sakit sila sa puso 'no. Pero kung titignan, may indirect connection naman talaga, posible 'no. So bakit? Kasi karaniwan po 'yan siyempre iisa lang yung pinanggagalingan nga po 'no, karaniwang sanhi niya or ugat yung stress 'no, kasama po dun. Or di kaya naman tignan mo yung past history mo, baka naman before lagi kang nasa pain reliever, ganun po. Yeah. So, hindi naman po 'no, diretso 'no, direkta na sanhi ng sakit sa puso 'no, yung mga gastritis, mga gano'n 'no, or yung skin. Pero indirect may konektado, okey? May nag-message sa'kin coach. Sige basahin natin 'to.
Pero bakit minsan magkahawig ang sintomas? Ano po kaya yung magkahawig ang sintomas? Siguro yung sinasabi po niya 'no is bakit magkahawig yung sintomas ng um, heartburn at ng heart attack 'no? Number 1 po kasi diyan 'no, yung, referred pain 'no. Yung tiyan po kasi natin at yung puso 'no, pareho po yang may nerve 'no, pareho siyang may ugat na connection po 'no, dito sa may thoracic region po natin. Kaya minsan po 'no, yung heartburn 'no, o kaya yung gastritis pain 'no, umaabot po yan hanggang dibdib, yun po siya. So, kaya napagkakamalan po ng heart attack 'no. Okay? Kaya dapat po 'no, 'wag po 'yan na, kumbaga ba, 'wag sasabihin na gas lang 'yan 'no, kapag may chest pain na po kayo 'no, sintomas po 'yun 'no, pa-check na po kayo, okay? 'Wag ipagsawalang bahala, okay? 'Yun po. And aside doon sa referred pain, um, at yung stress po 'no, nabanggit ko siya kanina, yung stress 'di yan nawawala, so nagkakaroon po yan ng connection 'no. Kasi kapag chronic stress, tumataas yung cortisol, tumataas yung stomach acid 'no, nasusugatan yung stomach lining, so tumataas po yung blood pressure, tapos tumataas yung heart rate, gano'n po siya. Tapos kapag, puwede din po 'no, na tumaas yung inflammation, kaya nagiging tuloy-tuloy. So yung ibig sabihin po natin do'n, yung stress, yun po yung maaaring nagdulot ng gastritis 'no, at or yung heartburn 'no, or nagkasabay po biglang nagkaroon ng heart attack, yan, 'no, may connected po kasi, parehong may ugat 'no, okey. Alright, may message dito. "Doc, paano yung severe bleeding wrist?" Severe bleeding wrist saan po? Sa tiyan ba 'no? So, marami like for example, kung erosive gastritis po 'no, nagdulot po siya ng matinding pagdurugo 'no, o kaya ng, anemia or yung low hemoglobin po, puwede po niya talagang pahirapan yung puso 'no, lalo na po kung meron kayong existing na heart disease 'no. So, kapag mababa po yung oxygen carrying capacity ng dugo, mapipilitan po yung puso natin 'no, na magtrabaho ng mas mabigat 'no. So, sa mga may coronary, artery disease po, siyempre maaari po itong maging trigger 'no, ng simptomas po, okey? Okay? So, clear po tayo dun ha, hindi po yun heart disease 'no, yung heartburn 'no, yung gastritis, hindi po yan heart disease. Pero maaari po siya 'no, na maramdaman po sa dibdib 'no, okey? Kasi tumataas yung acid 'no. So, puwede niyo po i-review yung ating episodes po 'no. Alright, meron dito coach, kailan dapat magpatingin agad? Alright. Kung may chest pain po kayo, patingin na po kayo 'no. At if ever 'no, yung chest pain po ninyo may kasamang pagpapawis 'no, signs pa na hirap kang huminga 'no, or may history ka po ng hypertension, ng diabetes, or ng high cholesterol 'no, pa-check up na po kayo 'no. Wag wag lang maging kampante 'no. Okay, yun ang importante po kasi is ma-rule out 'no, yung kung saan ba nanggagaling, saan ba nagmumula 'no. Kaysa po bandang huli, eh, magsisi po kayo na. So, meron pa, may questions pa po, alright, okey po.
Sige, last question po na meron dito. Alright, sige po. Okay. Keep calm ang sagot sa pagod mo. Pahinga Meron po natin medyo ano na yung questions, paulit natin. Okay, yung questions po, dito po siya sa messenger ko. Alright. Alright. Doc, ano yung broken heart syndrome? Okay. Yung broken heart syndrome po, no, kapag yung emosyon po ay umaabot hanggang muscle po ng puso. Again, may muscle po ang puso po natin. No? So, meron pong mga pasyente no, na pumapasok po sa ER, no, na parang na heart attack. No? Parang na heart attack yung nangyari. Okay? Masakit yung dibdib, hirap huminga, no? May pagbabago po sa ECG, no? Pero pag sinilip po yung ugat ng puso, no, wala naman pong malaking bara, no? Kumbaga ba walang nakabara, no? Ang dahilan po no'n, no, yun po yung matindi yung emosyon, no? Kumbaga ba napakatindi ng emosyon, yun po yung tinatawag, no? Yun po yung tatawagin natin na broken heart syndrome. Okay? So, naging clear po ba siya, no? Kumbaga ba, yung emosyon mo, umaabot siya hanggang muscle ng puso. No? Yun po yung broken heart syndrome. No? Uri din po siya no, ng cardiomyopathy. No? Cardiomyopathy po din po siya. So, ibig sabihin, problema pa rin po no, ng heart muscle. Okay? Okay? Ay, sorry. Ayan. Alright. Okay po. So, lahat po, maraming salamat po sa pag-attend nyo ng ating podcast. Iimbitahin ko po kayo na mag-attend ng ating free online class. No? Sa online class po natin, mas marami pa po kayong matututunan po doon. No? And I hope ma-share po ninyo ito sa mga family, friends po ninyo, no? Na posible na makatulong po no, ang ating mensahe sa araw po na ito. Natin. Naka-stop yung camera. I'm sorry po. Ang holy herbs ay biyaya sa atin, lakas at sigla sa bawat damdamin. Mula sa kalikasan, biyayang banal, kasama ang Diyos, buhay mong mahal. Holy
Hi, and welcome to the HEAL podcast. I'm Dr. Jeline Furman. Join us every Wednesday as we discuss health education and awareness for life. Hi, and welcome to the HEAL podcast. I'm Dr. Jeline Furman. Join us every Wednesday as we discuss health education and awareness for life. Hi, and welcome to the HEAL podcast. I'm Dr. Jeline Furman. Join us every Wednesday as we discuss health education and awareness for life. Hi, and welcome to the HEAL podcast. I'm Dr. Jeline. Alright, so no, na mas maintindihan yung katawan mo, hindi lang po yung puso, no? Iniimbitahan po namin kayo na mag-attend po ng aming pre-health online class po, no? Kung saan pag-uusapan po natin, no, yung ugat, no? Hindi lang po yung sintomas, no? Again, maraming salamat po sa pagkikinig sa ating HEAL podcast, no? Health Education and Awareness for Life podcast po, no? Hanggang sa muli po, no? Again po, Monday and Wednesday, meron po tayong HEAL podcast. Okay? Every Monday, nandyan po si Doc Ed, and every Wednesday naman po ako. Okay? Maraming salamat po. Nawa marami po kayong natutunan.